Live na po. Thank you, ma'am. Good afternoon. Magandang hapon mga Kapix Pro. Medyo teka lang ha, bakit ako may echo? Good afternoon, Jello. Jello, may echo ba ako dyan sa side mo? Si VP Ruby, magandang hapon. Si, so dito lang sa akin yung ano. Speaker. Ayan. Ayan.
Len, kumusta internet? Internet mo dyan, okay naman? Okay naman, Chair. Okay. Tuloy-tuloy naman po. Nakita ko si Police Lieutenant Colonel Rudy Elanda. Lamdag ang kaugmaon. Mayong hapon diya, bay. Asa magkadapita karon. And si NCR Chapter Vice President natin, si Attorney GV Sosa. Good afternoon din. Sinahera Orlando. Magandang hapon din sa iyo. At ang ating ASCOT Pixpro Junior Chapter President, Miss Danica Ramirez. Good afternoon. Kumusta kayo dyan sa Aurora? Si Christopher Reyes. Good afternoon. So maganda yung usapin natin ngayon, no? Dahil itong West Philippine Sea, nagkawatak-watak ang mga Pilipino dito. Pati mga leaders natin, hindi magkasundo. Hindi isa ang boses, hindi isa ang tinig. Lagi natin sinasabi, atin ang West Philippine Sea. Wala nang ibang nagmamay-ari dyan. Oh. Tapos itong latest na inaatake na ng mga trolls, mga army trolls. Yung ito nga si Commodore J. Tariela at yung ating mga government leaders na nagsalita laban doon sa hindi magandang inaasal ng ambassador ng China to the Philippines. At parang nangaral pa, no? Medyo hindi maganda. So, magandang usapin ito para sa ating lahat, lalo na sa ating mga kabataan. Yung ating NCR Chapter Vice President, Mr. Ben Izra Dakudao. Mayang hapon. Mayang hapon, bay. Asa magkaroon, bay? Region 13 pa rin pala si Police Lieutenant Colonel Rudy. Oh. Basta pag nagawi ako dyan, mag-ano tayo, lunch tayo. Masarap ang seafoods dyan dyan sa Butuan. Si John. John is one of our GRC ladies sa aming company. Ito, ang alamat, si Idol Arnel Celis. Magandang hapon sa iyo dyan, Idol. Nasang lupalop ka nilagay ng Panginoon ngayon? Nandito ka lang ba sa Manila? And si Boboy Gadiana. Good afternoon din sa iyo. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Ilandag.
It's an honor po, Idol Sir. It's an honor din na by Rudy. Si Kuya Alex Regado, ang SIGA, isa sa mga SIGA sa Philippine Public Safety College. Good afternoon, Kuya. Bukas may klase na naman kami, face to face sa PPSC. Oh, may comment na agad si Torres Jean. Kaya minsan, ang hirap mahalin ng kapwa Pilipino, most especially if naliligaw ang point of view. Oh, wala nang mas nakakalungkot diyan, no? Na isang bansa natin, hindi pa tayo nag-iisa ng sinasabi. So maintindihan natin ngayon yung video na i-play natin bago natin i-engage si Commodore J. Tariela. Mag-play muna tayo ng video about sa West Philippine Sea. Nasaan ba ito talaga? No? Atin ba talaga to? O sa China ba talaga to? Kasama ba to sa 10 dash line na yata? Yung 9 dash line nila lumalaki, no? Maiisip lang nila na kulang pala yung 9 dash line. Dagdagan nila. Ayay, sabi ni BP Ben, lami ang kinilaw with kamote din ha sa Butuan, Parisan ug San Miglite. Agoy, sugar man na bay. Adto na tas tuba bay. Inom tagtuba dito sa Butuan katang gikan sa kuan ba Surigao. Si Kim Gerard Kunanan. Good afternoon din, Kim. Clifford from Aurora din ito. Pareho sila ni Kim. Good afternoon din. Si Macjan Sena. Maayong hapon diya bay. Kumusta dyan sa Cebu? Balita ko nag-rally dyan si Mike Defensor. Oo, Kuya Alex. Classmate ko si Mrs. mo sa doctorate namin. Nakasurvive na kami ng 1 taon. Second year na namin ngayon. Si Kuyang Joe Maliwad. Good afternoon, Kuyang. Last weekend, nandyan ako sa area mo. Kumuha ako ng seedlings ng kakao. Tinanim ko doon sa farm sa Cavite. Babalik ako dyan para bibili pa ng ibang seedlings. Si Miss Alina. Good afternoon, Ali. Torres Jean, balbakwa ang lami sa sibukan na kanang muuyog ba? Uyog ang kuan ang tambok ba? Uyog ang tambok. Kuya George, magandang hapon. Asan ka na ngayon? Namimiss ka na namin. Hindi ka na lumulutang. Mas mataas pa yung ano to? Breathing skills mo kaysa mga technical divers ng Coast Guard. Joke lang, joke lang. Commodore J. Good afternoon. Sino pa dito ang natin? Si Ramesses Maestro. Good afternoon, Ramesses. Si Boyet. Good afternoon din sa'yo. Wala daw kwenta yung rally. Ang kwenta yung rally doon. Ang balita ko, naharang sila eh. See you, Kuya George. Ang balita ko nga dito sa mga trolls army ng na nagpapalaganap ng mga
China-leaning narratives, hindi na ito mga individual na hinahire nila. Nagtatago na ito sa mga pagiging marketing. Mga online marketing kuno ito. Pero kung ito ay misinformation or disinformation, mukhang may tama ito sa Republic Act 10175. So sana hanapin ito. No? Kita mo, ano sila pagka may kumukontra doon sa narrative ng China sa West Philippine Sea, para silang mga kabuti doon. Tinitira nila yung kumukontra na yun. Si Warren Tupas. Good afternoon din sa'yo, Mr. Warren. Si Justin, good afternoon din sa'yo, Kapix Pro. And Stephen Baliton, good afternoon. Classmate Alex Asadillo, classmate ko sa NDCP, maayong hapon, good afternoon. And sabi niya, good afternoon classmate, and to my very snappy squadmate. Squadmate mo ba si Commodore J? Laga naman. Si Christian, good afternoon din. Oh, congratulations daw. Esteban, good afternoon. Kershi, magandang hapon. Sabi ni Alina Morales, banat po sir. Banat tayo dahil atin yan. Banatan natin yan. And si Popsi, Christopher Dizon Lagwatan. Good afternoon, Pops. Kumusta ka na? Gumraduate ka na ba sa masteral natin? Sabi ni Idol Arnel, andito lang Idol, praying for our kababayans na nawalan ng yagbols sa mga depensa. Hindi nga natin maintindihan na Idol Kung magsalita naman, parang ang tatapang naman. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at China, parang may kuryente yata sa bayag pag yun ang kinalaban nila. Jomar, good afternoon din sa'yo. Hillary, good afternoon. Ay, Commodore J, good Hello, afternoon. sir. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon, and it's good to finally see you face to face online. Yes, sir. Akala ko nga, sir, face-to-face ang request mo, sir. Kaya I'd be willing sana na to give you a talk face-to-face. Kaya lang sabi mo, sir, Zoom lang Kaya okay lang din, sir. Oh, kasi ang audience natin is all over the Philippines, at may chapter din tayo outside the Philippines. So next time we will do face-to-face forum. Yes, sir. With this West Philippine Sea na napaka-importante sa atin. And mga ano kami, kung ikaw ay nakikipaglaban para sa ating karagatan, kami naman sa cyberspace naman kami. Yun naman ang aming pero alam mo, encompassing na yan Yes, sir. Encompassing na yan na yung West Philippine Sea natin is being intruded. Yung cyberspace natin, pinapasok din ng mga kalaban natin, karamihan mga China, no? So magandang mabigyan ng linaw ngayon. Pero bago yan Commodore J, mamaya na kita i-introduce. I-play muna natin yung video na I think that's 20 or 22 minutes para makita ng ating mabigyan ng
ng introduction yung ating mga audience na mukhang ready na tong magtanong tong mga to, no? Sige, sir. Yun. Sige, so mga Kapiks Pro, mag-play tayo ng 20 minutes na na video about West Philippine Sea, although si Commodore J pa din makikita nyo doon, bibigay ng briefing. And after that, saka natin umpisahan yung ating mga tanong, no? Na medyo apektado na tayong lahat dito. Okay, Len, please play the video. Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na ano at saan ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang karagatang nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na sakop ang 200 nautical miles exclusive economic zone o katumbas ang 370 kilometers mula sa baseline ng Pilipinas. Napapaloob dito ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Noong 2012, ang Administrative Order No. 29 ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino upang ipanukala ang malawakang paggamit ng terminong West Philippine Sea upang ipakita na ang Pilipinas ang may sovereign rights sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman dito tulad ng isda, langis at natural gas. At pangalawa, upang ipahayag sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Noong nakaraang Nobyembre, pinirmahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng 19th Congress upang maisabatas ang Republic Act 12064 o mas kilala sa tawag na Philippine Maritime Zones Act. Ang batas na ito ay nagpatibay ng pagkilala natin bilang isang bansa sa West Philippine Sea na naaayon sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Kaya mga kababayan, sa susunod na may magsabi sa inyo na walang West Philippine Sea, agad ninyo itong tutulan at ang sabihin, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang. Ito ay atin at ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Alam mo ba ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino? Ang West Philippine Sea ay hindi lang basta dagat. Ito ay ang ating yaman, kabuhayan, at higit sa lahat, ito ay sumisimbolo ng ating pagka-Pilipino. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang West Philippine Sea ang pangunahing pangisdaan para sa 320,000 mangingisda mula sa Regions 1, 2, 4A, 4B at ng National Capital Region. Ito rin ay nagbibigay ng kabuhayan sa 133 coastal communities na may kabuuang populasyon na hindi bababa sa 8 milyong Pilipino. Mula 2016 hanggang 2020, nakapag-ambag ang West Philippine Sea ng 318,000 metric tons ng isda taon-taon o 7.3% ng kabuuang produksyon ng isda ng Pilipinas at 10.2% ng supply ng pagkaing yamang dagat. Pinapakita rin ng mga datos na 27% ng kabuuang produksyon ng marine captured fisheries ng Pilipinas ay nagbumula sa West Philippine Sea, habang ang tinatayang produksyon ng pangisdaan mula sa mga coral reef sa Kalayaan Island Group ay maaaring madagdagan ng karagdagang 3 to 5% sa kabuuang produksyon ng marine fisheries. Bukod sa yamang dagat, mayaman din ang West Philippine Sea sa yamang pang-enerhiya. Ayon sa Department of Energy, tinatayang mayroong hanggang 12.2 trillion cubic feet ng natural gas at 6.2 billion barrels ng langis sa Recto Bank na nasa hilagang silangan ng Kalayaan Island Group. Ang reserbang ito ay may potensyal na mag-supply ng natural gas at langis sa Pilipinas sa loob ng mahigit isang siglo. Dahil ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone, tayo lamang bilang Pilipino ang may sovereign right sa mga likas na yaman dito. Sa madaling salita, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan na mag-explore, exploit, conserve at mag-manage ng mga likas na yaman dito
Kaya't nararapat lamang na ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kung hindi natin ito mapuprotektahan, maaaring mawala ang yaman ng dagat, maapektuhan ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at manganib ang seguridad ng ating bansa. Gayunpaman, ang pinakamahalagang dahilan bakit natin ito dapat tindigan ay dahil ito ay para sa mga Pilipino. Ang ating kalayaan, soberanya at teritoryo bilang isang malayang bansa ay dumaan sa mahabang kasaysayan at maraming nagbuwis ng buhay para dito. Ang responsibilidad lamang natin ngayon ay huwag natin itong pabayaang yurakan at ang tiyanin ng kahit na sinong dayuhan. Dahil ang yaman ng West Philippine Sea ay para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Alam mo ba na marami pang Pilipino ang nalilito sa pagkakaiba ng South China Sea at ng West Okay. Wag na natin patagalin pa ang balitaktakan. Nakita nyo yung very short na introduction, no? So, atin ang West Philippine Sea. Yan ang lagi natin sinasabi. So, ang ating panauhin ngayon ay a remarkable officer and a true embodiment of excellence in the uniformed service. He holds the distinction of being the youngest ever to be promoted to a flag or star rank in the Philippines, and to this day remains the youngest general in the entire uniformed service. Malupit. He currently is serving as the PCG spokesperson on the West Philippine Sea and the commander of the PCG West Philippine Sea Transparency Group. He has become the face of the Philippines' transparency strategy in countering China's aggressive actions, provocative behavior, and bullying tactics in the region. No? And in recognition of his remarkable contributions to the PCG's efforts in the West Philippine Sea, our guest of honor was honored with the prestigious Coast Guard Distinguished Service Medal by no less than His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. in 2023. This award acknowledges our guest of honor's invaluable contributions to transparency initiatives in the region. Additionally, he was bestowed with the Konrad Adenauer Stiftung for Security and Innovation Award last year, which recognized his tireless efforts in raising awareness among Filipinos about China's aggression in the West Philippine Sea and igniting a renewed sense of patriotism. Ladies and gentlemen, our guest of honor, supposedly kaklase namin to sa Doctor in Public Safety and Security Governance sa PPSC. Pero dahil sobrang busy na siya, hindi siya tumuloy, no? Let us all welcome Commodore J. Tariela. Good afternoon, Commodore Tariela. And welcome to the Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Good afternoon, Sir Angel, and magandang hapon din po sa mga miyembro nyo, no, sa Philippine Institute of Cybersecurity. Actually, it's an honor for me to be invited ng grupo nyo, sir, no? Dahil looking at the background ng ginagawa ko, I know for a fact that there is a relationship with the West Philippines, especially in spreading misinformation, and how can I get your support, no, para ma-counter natin itong pinapakalat ng mga maling naratibo pagdating sa ng West Philippine Sea, sir. Actually, yan ang palaisipan sa amin na kung mayroong bad narratives sa kabila, tayo naman, we can always counter that with the truth, di ba? Good narratives. And kailangan mo ng tulong, siyempre. Kasi hindi lang naman ikaw pag ikaw lang ang gumagawa, then mabigat para sa iyo. So in our little way, sa aming mga Facebook post, no?
marami kaming nag-push back sa mga narratives na binibigay ng China at saka yung mga army trolls nila. Nag-umpisa yan nung lumabas yung kanilang 9-dash line. Tapos ngayon, parang full-blown operation yung kanilang pag-push ng narrative na sa kanila talaga yung West Philippine Sea. Commodore, kwentuhan mo nga kami kung ano ba talaga ang ating kalagayan diyan sa West Philippine Sea. Bukod dito sa napapanood namin sa balita at nababasa namin sa mga social media posts. Well, una sa lahat, Sir Angel, no? Let me first emphasize na ang pinagdadaanan nating gulo, no, or sigalot or harassment or aggressive action of the Chinese government in the West Philippine Sea is not something unique for the administration of President Marcos. This has been happening even before, no? And the only difference is that under this administration for President Marcos, upon the advice and support of the National Security Advisor, who also sits as chairperson of the National Task Force for the West Philippine Sea, ay sinuportahan niya ang pangailangan na maging transparent. No? This is the reason why all of us now are completely aware of what's happening in the West Philippine Sea. But at the same time, I think it's also important for me, Sir Angel, no, to explain why did we start becoming transparent when it comes to the West Philippine Sea. Ano ang kinailangang dahilan para sabihin natin, no, sa mga Pilipino kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Alam mo, Sir Angel, when President Marcos delivered his first State of the Nation address in 2022, and he said that we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Maraming mga kababayan tayo, no, ang nagtanong, ano ang pinatutungkulan ng ating Pangulong Marcos samantalang sa pagkakaalam ng ating sambayanang Pilipino ay wala nang gusot sa West Philippine Sea, no? We need to highlight the fact that from 2016 to 2022 there were only 3 incidents, no, na napabalita. The first one was in 2019 kung saan ang mga mangingisdang Pilipino galing Mindoro ay pumunta sa media at inilahad ang kanilang karanasan at sinabi nilang they were intentionally rammed and they were left to die. No? Ito ang unang balita na napalabas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nang ito ay nakarating sa Malacanang, ang sabi ng ating dating Pangulong Duterte, wag na daw nating palakihin ito ay simpleng banggaan lamang. And then the second incident was in 2021 when the Philippine Coast Guard publicized, no, the presence of more than 220 Chinese maritime militia in Julian Felipe Reef. Nang makarating muli ito sa Malacanang, ang sabi ng pinakamalupit at pinakamagaling nating spokesperson na si Attorney Harry Roque, ang sabi niya, huwag tayong mabahala dahil labas ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. But to fact check him, Julian Felipe Reef only has a distance of approximately 118 to 120 nautical miles from the coast of Palawan. Ibig sabihin, ito ay pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. And then the third one was when Secretary Delfin Lorenzana himself in 2021 November also posted on his social media condemning the Chinese aggressive action, the use of water cannon against the resupply boat. No? So sa loob ng 6 na taon, we were all made to believe na 3 insidente lamang ang nangyari sa West Philippine Sea. No? And besides from that, we also had a government who tries to downplay ang mga issue na to. Kung kaya't nagkaroon ng proliferation of fake news and misinformation. No? In the absence of the correct and factual narrative coming from the government, mas mataas ang tsansa na kumalat ang maling impormasyon na sinusuportahan ng ating kaagaw na bansa na China. And it made it very difficult for President Marcos to unite the Filipino people to support his commitment of not surrendering a square inch. This is the reason why at the NTFWPS, Secretary Eduardo Año supported the transparency effort. Naniniwala po ang ating butihing kalihim na
the only way that you can unite the Filipino people is when you provide them with the right information. Kahit sino pa, nasa Luzon ka man, Visayas o Mindanao, hindi mo maiintindihan at hindi mo susuportahan ng West Philippine Sea kung wala ka rin namang impormasyon na nalalaman. And this is the first objective of the transparency effort, no? To make sure that all of us are on the same page pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. And then the second reason is also for the international community to be aware that there is this country in this part of the world, no, na may na siyang dahilan kung bakit na ina-undermine natin ang rules-based order. At may posibilidad na ang kapayapaan na ating tinatamasa ngayon will also be compromised because of their aggressive behavior. We need the world and the international community to know this so that they can come up with collective actions, no, that would compel China to adhere to the international law. Again, it's not just about our intention of getting the support of the international community for modernization, to get the support, to get the funding, but most importantly, no, to awaken the support of the like-minded states that we should all abide to the international law. So that is the reason why we became transparent. At sa loob ng almost 3 years, no, since we started this in 2023, mas mataas na ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino. Nung nagsimula kami ng transparency efforts natin, if you go in different provinces, not just in Luzon, but even in Visayas, no, pag tinanong mo ang WPS, sometimes it's very difficult for you to spell it out, no? West Philippine Sea. But right now, ang mga kababayan natin, pag sinabing WPS, West Philippine Sea, no? Mapabata, matanda, nasa kolehiyo or nasa high school, they are now aware of what WPS stands for. And secondly, ang dami ng bansa, no? At patuloy pang dumadami ang mga bansa na sumusuporta at tumitindig para sa ating suporta, no? Para tindigan ang ating laban sa West Philippine Sea. This is the reason why right now we think like, ba't ngayon mas magulo, no? It's because we are telling the public. And secondly, ang pinakamahalaga sa lahat sa tanong na yan, it's because under this administration, we have more presence in the West Philippine Sea. No? The Philippine Coast Guard vessels are obliged and compelled, and of course, with the initiative of our Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, that his commitment is to ensure, no, na maprotektahan at mapangalagaan ang karapatan ng ating mga mamamayang Pilipino, mga mangingisdang Pilipino. And that explains kung bakit mas maraming insidente. It's all because we are there, no, to counter the presence of the Chinese government and to prevent them from normalizing their illegal presence. Okay. Napansin ko nga yan na simula nung marami ng mga Pilipino ang nagkakaroon ng kaalaman. Para sa ating mga viewers, you can ask questions, no? Just raise it sa FB chat natin. Simula nung marami na ang naging interesado, no, diyan sa usapin natin sa West Philippine Sea. Doon ko din napansin na dumami din yung mga misinformation and disinformation campaign para i-change yung narrative. I-change yung narrative ng Pilipinas, no? And they were very successful during the past administration. Pero this time nag-iba na ang paninindigan ng administrasyon ng Pilipinas. Nagparamdam pa yung mga troll army na kapag nakapalo ako doon sa page mo tsaka page ng Coast Guard na grabe yung bombardment ng mga trolls, no? And this is already connected to our cybercrime prevention law. Kasi ginagamit na yung technology to propagate misinformation and disinformation
to influence the minds of the Filipino people. And unfortunately, may dalawang klase na sumusuporta sa China. Yung talagang supporter ng China at yung nai-influensyahan doon sa narratives na binabato nitong mga troll armies na to, no? And hindi na sila nagpapaligoy-ligoy pa dahil pati yung kanilang form of attacks, no? Sabi nga ni Senator Risa kanina, kakapost niya lang daw, grabe na yung banat sa kanya. So parang this is already premeditated. Kumbaga na sinasabi natin, itong mga tao to, bantayan nyo yan ha. Pag nag-post yan, banatan nyo kaagad. Itong babanat nyo. Parang ganun na yung ganun na well-organized na yung troll army nila. Pagdating sa usapin ng China and the West Philippine Sea. Lalo na ikaw na your subject on a daily basis dito sa atake na to. How do you cope up? How do you how do you get by every day and even every weekend, even during weekends, Commodore J? Alam mo, Sir Angel, the same question ang itinanong kay Secretary Anyo when we were in Pag-asa. How can we be able to cope up and counter itong mga proliferation of fake news and misinformation? Ang sabi ni General Anyo, it was very plain and simple. Ang sabi niya, we just have to keep on telling the truth. There's no amount of lies that they can manufacture that can counter our narrative. Because obviously, these are based on the foundation of what is correct, what is the truth, and what is in accordance with international law. And secondly, when it comes to my personal coping mechanism, no, Sir Angel, alam naman natin na at some point, mag-realize mo, nakakapagod na din itong mga trolls na to. So, ako, ang sukatan ko dyan, Sir Angel, no, para kasi sa akin, kapag naglalakad ako sa public places, no, kahit di ako naka-uniforme, people recognized me, thank me for what I do, and even take photo with me para sabihin, I support you, sir, all the way. You are correct. You're doing a great job. You're doing a good service for this country. So, wala pa kasi ako, Sir Angel, na nakasalubong, na pinagmumura ko, gaya ng mura na ginagawa nila sa Facebook. So, iniisip ko na lang, etong mga trolls na to, kailangan na lang talagang kumita ng pera, may maisaing sa pang-araw-araw na buhay nila, but nothing personal. They're just doing it to earn money, to earn a living, to feed their family, and I'm good with that. I can live with the thought na etong nagmumura na to, hindi niya naman siguro ko kilala, he doesn't really care about what he's posting. Ito lang talaga yung script na kailangan niya isulat ngayon. So, for 3 years, no, nasanay na rin ako, Sir Angel. Yan na lang ang tinitingnan ko na etong mga, kung meron mang totoong Pilipino, no, na pinapapit yung ipinost ng mga trolls, iniisip ko, siguro na-sway lang siya, probably because of the lack of information, but not definitely because he doesn't love our country. Actually, maganda yung sinabi mo na wala ka pang nakasalubong na hindi sumusuporta sa iyo. So, tama yung assessment mo na ito mga trolls lang talaga sila, di ba? Na hindi sila, marami silang accounts at hindi totoong tao yung probably 100 accounts, isang tao lang yon, no? Just so they can propagate the lies, but just the same, I think the law enforcement must Yes. do something about it, no? We have to find these trolls kasi the next election is very close na. Hindi natin pwedeng magkaroon na naman tayo ng mga leader na instead na tatayo at labanan ang pambubuli at pang-intrude,
to-tolerate pa, no? So pagdating naman sa mga strategic picture natin without divulging anything that is sensitive and confidential, Commodore J. Can we win this fight? Do we have a chance? You know, Sir Angel, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational, sabi nga ni Justice Carpio. This is not something that will end in 2028 or even beyond 2028. Kahit pa ang sabihin na natin ang sumunod na presidente ay tumitindig sa West Philippine Sea, I doubt that he or she can also finish this by 2034. But I think, para sa akin, ang pinakamahalaga sa ating lahat is to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayang Pilipino. Especially the younger ones. Kung ang argument natin, ang West Philippine Sea will not end for our generation, but it is something that we're going to pass on sa susunod na saling lahing Pilipino. And that is something that we need to really strategically imbibe to the next generation of Filipinos. Para siguraduhin natin yung kabataang Pilipino ngayon naiintindihan. Regarding sa tanong na are we going to win this battle in the future? Alam mo ako, Sir Angel, I'm a very optimistic person. Lagi kong, I always look back. The Philippines used to be a colony of Spain for more than 300 years. But it never normalized, no? Hindi naman sinabi ng mga kababayang Pilipino natin, ni Jose Rizal na, 300 years na nga tayong na-colonize ng Spain. Tuloy-tuloy na natin to hanggang sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Hindi naman ganoon eh. Our fight in the West Philippine Sea just started. So we should not be disappointed. We should not be tired. And right now, kung ang kabataang Pilipino alam na at naiintindihan at minamahal din kung anong pinaglalaban natin ngayon, then definitely we're going to win this fight. This is a very long battle. It is not something that will be decided in the next coming few years. This has to last for more than 2 or 3 generations. And our obligation right now is to make sure that the younger generations are fully equipped and completely understood what we are fighting for and why we're fighting for it. And to me, that is called a vision, Commodore J. We focus on the future. By focusing on the future, we have to make sure that our younger generations, are equipped and able to survive and execute whatever is needed to be executed in that future. May mga anak tayo ngayon, kailangan yung West Philippine Sea part table discussion ba yung West Philippine Sea, no? May tanong yung Vice President natin sa NCR chapter, si VP Ben. How do we counter these China trolls, personalities and website that promotes this disinformation? As cybersecurity advocates, how can we help? Alam mo ako, Sir Angel, I'm not as techy as you are, no? Ng ating mga cyber security guardians, no? But definitely, the same response that I always give to the younger people. Ang medium ng disinformation is always the social media. If you ask any youth today, he would probably tell you he has 5 social media accounts. He has Facebook, Instagram, TikTok, X, and even YouTube, no? So ako, ang ina-advise ko sa ating mga kabataang Pilipino ay gamitin yung social media accounts nila to counter those fake news, no, na nakikita nila sa newsfeed, whether they report it or care to comment, so that you can just imagine if thousands of these younger generations right now understood how important their voice is in the social media space at magre-report ng mga maling post na to, baka wala nang mangyayaring hindi na makakalat ang
this information. For people like you who are in the cybersecurity sector, I really don't know how if you have the capability to report those multiple accounts that are being used as trolls, no? Especially the newly created account na parang feeling ko nga ang tawag ko sa kanila, mga soulless trolls. They don't have soul. It doesn't represent a particular individual. They're just created to spread lies and disinformation. So if our cybersecurity partners can find ways to report that this is not actually an authentic account, Meta should deactivate or report a particular post that harms our own national interest. I think that is already a very good contribution for our fight. We tried that, Commodore J, in a very small effort. But ang problema din natin itong Meta. Kasi pag na-report mo yan, unang-una, you have to go through the long process of justifying. Walang, siguro the government must engage Meta and advise Meta na when this type of report is raised to you, you have to take action, no? Kasi gusto natin i-report lahat 'yan. I'm sure makikita natin 'yan na kaka-create lang ng account na 'yan, no? And then i-report na natin 'yan. Dapat lang pag na-report natin din, putol na 'yan. No? So, yung value chain ba? Yung value chain niyan kasi kahit nga yung mga post na mga post na kita natin na troll talaga 'to eh. Di ba? Or para sa akin kung kampi ka ng China kontra Pilipino ka, kung pwede kita ipa-deactivate, ipapa-deactivate kita dahil kinakalaban mo yung bayan mo eh. So yung reporting value chain up to the point of terminating the Facebook or the social media account, no? Kailangan natin yan, kailangan ma-establish yan kung sino, DICT ba yan, CICC ba yan, no? Siguro yun ang mga isa-suggest natin, but sabi ni isang sa board namin, si Sharon, so I believe there are technology platforms available that can trace and analyze and identify from all social media which are trolls and who is propagating it. Yes, that is correct. The problem now is when you identify, you don't own Facebook eh. Terminating the account will still go through Facebook. Betting, no? Betting Oo. name. So magkakaroon na naman sila ng betting tapos sasabihan ka pa na hindi naman nag-violate ng namin yan, hindi naman nag-violate ng rules namin yan. Di ba? Which is a very big problem kasi Meta is basing the rules in their own perspective. Hindi nila binabase yung rules kung ano yung tailored doon sa isang country. Kaya itong nangyayari sa West Philippine Sea, sabi namin, this is closely connected to what we do dahil the narratives that are being pushed massively by the trolls, it's changing the way we make decisions when it comes to our own West Philippine Sea, di ba? Minsan nakakainis na talaga eh. Bakit ba itong mga ganitong na may nagpo-post ng ganito. But tama ka doon na i-report natin and DICT or CICC or NTC must put in place this process with Meta na pag lumabas yan, papatayin. Ano nyo na yan, disconnect nyo na yan, no, yung account. Isang natin, Commodore Tariela, you said in a video that the youth would play big role in shaping the future of the West Philippine Sea, especially come 2028 election.
Okay, so sana tatanong ko din. But how is the West Philippine Sea or WPS awareness and education to the youth? How are they taking it? May strategic program po ba ang gobyerno about this? Yes, sir. No. On the part of the national government, no, the NTF-WPS is also engaging the Department of Education, especially under Secretary Sani Angara. As a matter of fact, Secretary Sani Angara was also supportive for our comic book project. No, meron kaming comic book. It's like UNCLOS for dummies. Alam naman natin how technical UNCLOS is and the 2016 Arbitral Award. So we came up with a comic book and we had it printed. Una sa lahat, hindi gumastos ang gobyerno dito. Hindi ito katulad ng isang comic book na inilalabi dati, nagagastos ng millions of pesos. Ito ay nanggaling sa mga donasyon ng mga pribadong individual. At ang comic book na ito ay kasama sa mga sumulat nito ay si Attorney Batong Bakal, Justice Carpio, the Department of Justice, and even the National Security Council. So that's one. No, that comic book project is being distributed dito sa Manila and even other major cities. And every time na meron tayong takbo para sa West Philippine Sea na ginagawa, in those occasions na merong revenue for the takbo, we also use that to reproduce additional comic book. As a matter of fact, for the past 2 runs na meron tayo, nakapag-reproduce na tayo ng more than 50,000 copies of that comic book. And it's not just an ordinary comic book. It's a hardbound comic book, glossy paper. It was really intended na maging hardbound para may pamimigay, hindi yung pagkabasa mo, punit-punit na, yung ordinary yung comics katulad ng mga bata pa tayo, Sir Angel. So this is a hardbound. And secondly, the Department of Education also came up with curriculum adjustment for the 4th grade, 6th grade, and 10th grade. No? Nakasama na dito ang usapin ng West Philippine Sea. Katulad ng mga small videos ko, they will discuss where the West Philippine Sea is, what's the difference between West Philippine Sea and South China Sea sa konteksto ng geografiya. And then they're also going to talk about UNCLOS and the 2016 Arbitral Award sa konsepto naman ng international na batas. And they also have geopolitics to highlight the fact na ang issue ng West Philippine Sea ay hindi lamang away ng US at ng China. No? It is not about the great power competition. Ito ay nagmumula sa pangangamkam, sa illegal na activities at sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. And then I also had a chance to meet the chairperson of the Commission on Higher Education, no, the CHED, for CHED also to come up with course designs, no, that would allow the college students to still have learning, no, or lessons pagdating sa issue ng West Philippine Sea. So tama po yung sinabi nyo. We are doing everything that is possible for us to make sure that our youth are educated, well-informed, so that they can continue our fight. Bago natin ituloy, nag-comment si Lieutenant Colonel Agustin Matib Jr. Ang bangis mo talaga, sir. Mabangis. Siyempre, idol natin yan. Oo. So, sabi ni Mac Jansena, reporting will only encounter non-ending chatbot wall about not against community standards. Perhaps the government creates a special group, no, that is given a legal powers to escalate business entities to comply what is requested or else. Please. So, maraming mga magagandang suggestions sana coming from our end. Naalala ko lang kasi nabanggit mo yung UNCLOS. You know, when UNCLOS was when UNCLOS handed the decision that West Philippine Sea is or belongs to the Philippines, no? That we have that was a Friday 4 o'clock in the afternoon nung lumabas yung balita na yon.
immediately after that, Commodore J, we were bombarded with what we call a cyber attack that we call distributed denial of service. Immediately after that. And I think there were 60 plus, if I'm not mistaken, 60 plus government websites were attacked successfully. They were defaced. No? So, ginagamit talaga ng China ang cyberspace to advance their political agenda, especially sa usapin ng ating West Philippine Sea. No? And itong nangyayari sa atin ngayon na hindi lang tayo binobombard ng attack from labas, binobombard tayo ng attack from within. Nandito na sa loob natin yung mga kalaban natin sa cyberspace na binabayaran ng allegedly ng mga China to propagate yung kanilang narratives, no, on the West Philippine Sea, and to attack yung mga kumukontra doon sa narrative na yon, no. So sabi ni Jonathan Tabianan, how can we get UNCLOS for dummies? Sige, i-research natin yan para sa inyong lahat at ibigay natin sa ating mga members. Actually, Sir Angel, meron kaming yan, QR code na pwede nyo i-download. Ayun. Yung natin, yung comic book na yon. Ang comic book natin is written in both English and Filipino. So it's very useful, no, for you to understand UNCLOS in a very simple way, and also the 2016 Arbitral Award, and of course the position of the Philippine government, no. Para pag nakausap kayo, alam nyo na kung ano ang basihan ng ating posisyon pagdating sa West Philippine Sea. Sige, hihingi na lang kami ng copy ng QR code na yun para i-post namin sa Facebook page so that all members who are interested Yes. can download. Ipapa-send ko siguro dito sa chat natin ngayon, sir. Dito sa Sige. chat. Sabi ni Sudu-sam, thank you po for the very insightful discussion. I was hoping to ask po how the 2016 Arbitral Award still influences the Philippines' legal and diplomatic options today, especially given China's non-recognition of the decision. Commodore J. Well, kung makikita nyo, sir, no, the Philippine Maritime Zones Act, basically, kapag nagbigay din tayo ng, and even during the operations, we always highlight the 2016 Arbitral Award and UNCLOS. The decision of the Arbitral Award is already part of the international law, no? It was already a decided case, so everybody refers to it as a reference, no, a legal reference. At kahit ilang taon pa ang lumipas, it will not diminish, it will not change. The power and authority of that decision remains, no. Ang pinakamahalagang may dagdag ko lang, sir, no. What is the significant impact of the 2016 Arbitral Award? The most significant impact of the 2016 Arbitral Award is that it invalidated the 9-dash line or whatever lines na meron ng China, no. It is very clear, sinabi ng Arbitral Award, that the basis or the historical claim of the People's Republic of China is invalid. Hindi ito totoo, no? At hindi ito nire-recognize, and this is not in accordance with UNCLOS. So, although the 2016 Arbitral Award didn't talk about the ownership of this body of water, but definitely, ang pinakamahalaga sa lahat, sinabi ng Arbitral Award, walang basihan ang China na sabihin na itong mga guhit na ito is a basis for them to take ownership of this entire body of water. Very well said, no? Binigay na sa atin yung QR code. Len, i-post na lang natin to sa ating Facebook page para makuha nila sa
I have another question, Commodore J. Ito, kasi may nakikita ako na kahit yung mga may nakita akong isang former retired na general na ito pinaka-recent na bakit daw may talakera sa Coast Guard. So, ang tanong ko, what is the most misunderstood part of the role of PCG in our campaign in the West Philippine Sea that the public should understand better? Kasi sinasabi nila, may DFA naman tayo. Bakit hindi DFA ang nagsasalita? 'Di ba? Ang gusto ko lang dito sa presidente natin ngayon ay sinabi niya na lahat ng lumalaban para sa bayan ay suportado niya. So, para sa ating audience, Commodore J, ano pa talaga ang role ng PCG sa ating campaign sa West Philippine Sea? Una sa lahat, sir, no? Sagutin ko lang muna yung tanong ni General Pokis. Bakit daw ba merong Coast Guard spokes na talakera? Una sa lahat, kaya nga spokesperson. Bakit daw ako laging nasa media? Spokesperson nga eh, di ba? Kaya lagi ako nasa media. Pero yung tanong mo, sir, it's very fair, no? Ang tanong na, bakit hindi nilang DFA? No? Bakit may Coast Guard, may Armed Forces of the Philippines, may NMC. At some point, we even also invite the Department of Justice. And ang issue ng transparency efforts of the National Task Force for the West Philippine Sea, ang pinaka-pangunahing konsepto namin dito is that many voices with one message. No? For example, pagdating sa operation ng Coast Guard, no? Of course, you cannot expect the Department of Foreign Affairs can explain in full detail kung ano ang nangyari, right? Right. And it would take time bago nila ma-explain din the same level of operation meron ng Armed Forces of the Philippines. Gaano kalayo, gaano kalakas, anong pinadala, bakit ganito, and ganyan. But our intention for the transparency effort is to really put into detail in the most simplest way na maiintindihan ng ating kababayang Pilipino kung ano nangyari. So that explains why people like me, why people like Admiral Trinidad always come out to the media and explain the incidents that happened that concern our own institution. Whether it's the Philippine Navy, then you can expect Admiral Trinidad to explain on behalf of the Navy. For the Philippine Coast Guard, on behalf of the Coast Guard, I would also explain those incidents that concern our Coast Guard operation. So the reason is we can explain in detail in the most simplest way, no? Para maintindihan ng ating mga kababayang Pilipino. Second, for the Department of Foreign Affairs, I have tremendous respect, no, sa ating mga diplomats. They are really professional and they really stand up to the standard of being a diplomat, no? So you cannot also expect them to ang messaging nila would also be very diplomatic. But in those instances, paano mo sasabihin in a most diplomatic way na ang Philippine Coast Guard ay binangga at winater cannon? Right? Na hindi magre-react ang China na gawa-gawa na naman ng gobyerno ng Pilipinas yan. Right? But that is the irony of only relying on one spokesperson. And nung nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, ginawa na rin natin na ang Department of Foreign Affairs ang nagsalita lamang pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Is it effective for the Filipinos to understand what we're fighting for? The suppression of information would be much more higher. Correct. I was going to say that. That's why our National Security Advisor, being the chairman of the National Task Force for the West Philippine Sea, would always say it must be represented by those organizations or by those government agencies who are actually there doing the operation for them to be more effective. Again, babalik ulit tayo sa intention. Ano ba ang intention natin? Bakit tayo magsasalita? To create awareness, pataasin ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, kung magpapasalita ka,
sa iilan lamang na hindi maididetalye, hindi maibibigay sa puso, hindi mai-explain ng maayos kung ano ang insidente at naging hakbang ng ating pamahalaan, then there will be information that would be significantly lacking. And that explains why we now have spokesperson for the Coast Guard in the West Philippine Sea and spokesperson for the Armed Forces of the Philippines for the West Philippine Sea as well. And I have to agree, that after that strategy was implemented, it provided everyone what's the real situation on the ground. Yes, Na if you allow DFA to be the spokesperson about what's happening on the ground, may ibang mindset ang diplomat eh. Huwag nating sabihin yan kasi baka magkaroon ng backlash sa China. So ito lang sabihin natin. Yun ang ginawa natin noon. And tama nga itong simula nung pinapalabas na, no? Lahat ng mga nangyayari, pati yung mga mangingisda natin are also sending videos of what these Chinese Coast Guards are doing to our Filipino fishermen. Nagkaroon ka ngayon ng mas malawak na pagkakaintindi ng mga tao about sa West Philippine Sea. And para sa akin, it also created, without saying it created support for the Philippine Coast Guard. Kasi normal yun eh. Ang laki-laki nitong Chinese Coast Guard. Ang liit-liit nitong Filipino Coast Guard vessel, pero they are there to enforce our rights and laws of the sea, no? Kaya maganda na pati kami bigyan na natin ng suporta din ito dahil hindi na pwede na like lang tayo tapos kunting comment and not actually provided us the idea, Commodore J, to invite you and I asked our past president, si former Deputy Director General of NICA, past President Asedillo, sabi ko, may contact ka ba kay Commodore J para ma-invite natin sa isang session natin to give shed about this West Philippine Sea natin na nangangailangan talaga ng suporta. At least what we can do in cyberspace as netizens, no, in cyberspace, and 24/7 nandyan kami. So Commodore J, meron lang isa pang tanong dito before we conclude. Sabi niya, Commodore J, si Sudo Sam, looking ahead to the next decade future, which capability gaps po do you see as posing the greatest strategic risk to the Philippines kung hindi po natin maa-address? Maganda yung tanong ni Sudo Sam. Ang risk na meron ang ating bansa, no? Para sa akin, sir, ang pinakamatinding bagay na kailangan nating ma-address is yung pagkakaisa ng bawat Pilipino pagdating sa issue ng West Philippines. I think that is the most important thing where we should start at. Kung ang bansa natin hanggang ngayon, iba't iba ang opinion pagdating sa pagtindig sa ating territory sa West Philippine Sea, it will be difficult for any president, no? Even past beyond President Marcos, kahit sino pa, ang tumindig sa West Philippine Sea. Because the misinformation will always be taken advantage by the People's Republic of China. Patuloy tayong mag-aaway-away lahat, patuloy tayong maiba-ibang puro-puro, at patuloy tayong maghihilahan pagdating sa pagtindig ng West Philippine Sea.
And that is the risk that we need to address right now. Na kahit sino pang sinuportahan mo at sinusuportahan mo, whether DDS ka, whether Pinklawan ka, or Dilawan ka, or you supported whatever color, no, green, orange, red, white, black, yellow, whatever, no, kahit ano pa ang kulay ng politika mo, obligasyon nating lahat bilang Pilipino. And I've been mentioning this in my talk, no, at kahit nasaan ka man, no, the issue na sinasabi minsan na malayo sa Mindanao ang West Philippine Sea, malayo sa Cebu ang West Philippine Sea, malayo sa Iloilo ang West Philippine Sea. Kaming mga taga Baguio, hindi rin namin concern ng West Philippine Sea. I think, try to imagine, no, a country that doesn't recognize their own patriotic obligation para sa bansa. We can never be successful as a country kung hindi tayo magkakaisa at pagtutulungan nating lahat na sabihing ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Katulad nga ng sinabi mo doon sa video, yung supply natin ng isda na nakukuha natin sa ating karagatan sa West Philippine Sea, kapag hindi na yan magiging atin, malaki ang magiging impact, no, sa supply chain natin sa ating isda. Hindi naman lumalaki ang teritoryo natin ng dagat. Kung mabawasan pa tayo. Lumiliit pa, sir, dahil naglalang reclamation tayo sa Manila Bay. Exactly, di ba? Yung tubig natin na nababawasan. Tapos hindi pa natin ipaglaban itong area ng karagatan natin na napakaraming isda ang nakukuha natin diyan ng ating mga kababayang Pilipino na siya ring binibenta dito umaabot dito sa ating mga palengke, no? So isang bayan, isang bansa, dapat pagdating sa usapin ng teritoryo ng Pilipinas, isa lang dapat ang ating paninindigan. Hindi na natin i-justify yung ibang claims ng ibang bansa, 'di ba, Commodore J? Yes, sir. Sabi, ayun, may hirit si Lieutenant Colonel Matib. Sir, pag-greet kay sir, ikaw to, no? Kilala ko siya, hindi ko lang alam kung maalala pa niya ako. Batiin mo si Colonel Matib. Si Colonel Matib, buddy ko yan sa Delta Company when we were cadets. Ayun, kaya Ko yan. Kaya napaka-snappy ni Colonel Matib. Dahil ang buddy niya ay si Cadet Ariela. Ayun Matibs, na comply ko na yung request mo ha. So ito si Colonel Matib. Nasa net center pa ng Army ito. Magkakilala na kami. So, we have 2 more minutes, Commodore J. Before we close this session, may we ask you to leave a message, no, that everyone can also partake to their families, their relatives, Yes, sir. about our campaign in the West Philippine Sea. Thank you, sir. No? Let me take this opportunity, sir, no? Ng West Philippine Sea sa pagpakalat ng tamang informasyon is not just the obligation of spokespersons like me and Admiral Trinidad and even the Department of Foreign Affairs. No? Ito ay obligasyon nating lahat bilang Pilipino. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng click, share natin sa social media ay mga tamang informasyon. Otherwise, the one that will suffer are the younger generations who will come after us. And it is our obligation na siguraduhin sila ay may tamang kaalaman pagdating at edukasyon pagdating sa West Philippine Sea. Again, ulitin ko, ang issue ng West Philippine Sea, this is a very long battle. This is something na mamanahin ng susunod na saling-lahi ng Pilipino. Kailangan nating siguraduhin na tayo ngayon bilang mga nakatatanda sa kanila ay magbibigay ng tamang informasyon at inspirasyon for them to also continue the fight. We need to do this because this is our patriotic duty. At higit sa lahat, utang natin itong lahat sa ating mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay nila
para tayo maging malaya. Kaya kailangan nating tandaan ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino. Maraming pong salamat. Atin ang West Philippine Sea. So, Commodore J, thank you for joining us today, no? And thank you for taking time for sharing your insights and your frontline perspectives in our WPS campaign. So we deeply appreciate your service, and that is coming from the bottom of our hearts. Your clarity in communicating the truth and the courage of the Philippine Coast Guard in protecting our people and our maritime rights. Sasabihin ko yung sabi dito ni Kumiwata, keep strong, Commodore Tariela, no? And God bless. God bless you always. God bless the Philippine Coast Guard. Ang PixPro supported your station in I'm not sure if it was in Tondo, no? Nagbigay kami ng mga ICT devices, nag-donate kami doon. I think 3 years ago. No? So if there's anything that the Philippine Institute of Cybersecurity Professionals can help you in this campaign, propagate our messaging, propagate our the truth. We are ready to assist the Philippine Coast Guard, and sabihin ko na rin to sa iyo na we stand with you on this, Commodore Tariela, and Thank you, we sir. stand with the Philippine Coast Guard, atin ang West Philippine Sea. So maraming salamat, Commodore J, at sa ating mga Kapix Pro, mga nabot na tayo ng more than 2 minutes, no? So Commodore J, meron kaming sign eh. So sa cyberspace, it's all zeros and ones, binary. Tapos dapat meron kang non-negotiable values. Number 1, loyalty, no? Loyalty to the country. And number 2, commitment. Commitment to protect and secure the Philippine cyberspace. And you must have 100% intact integrity. So yun ang values ng PixPro na we are bringing with us and helping us in our pursuit to being a Pinoy cyber patriots. Thank you, Commodore J, at mabuhay ka at mag-ingat ka lagi Yes, sir. dahil mahaba-haba pa ang laban dito sa ating West Philippine Sea. Thank you, Commodore J, from the bottom of our hearts. Thank Maraming you. pong salamat, sir.